these words, we're gonna be blessed today. Let's welcome po ang isa pong ang ating pong kapatid na si Brian Bautista. Ba't seryoso ang lahat? Pwede mag-awitan na lang tayo? Kasi po, sa awitan pa lang, we are blessed. Amen? Glory to God. May mensahe ko. Yeah. Glory to God. Sabihin mo po sa katabi mo, you are blessed. Because you are here. Amen. Mapalad po ang mga sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoon. Ano ba yun? Wait. Yan. Hallelujah. Thank you, Lord, for the word today. Buti na lang, walang puti. Di ba, Ale? Puti naman ang ating mga ngipin. Ayan, oh, sa ngiti pa lang, oh. Amen. Glory to God. Sa mga ganyang bagay pa po is it's a blessing for us. Kasi in the first place, we have God into our life. Yun po yung importante sa ating buhay. Now, nakabahan ako. Now, our topic for today is about faithfulness of God. Now, how can we elaborate about the goodness of God? Letter A po, ang sabi niya rito, a characteristic of God's faithfulness. Number 1, unchanging nature, immutability. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya po rito, ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Amen po ba? He is yesterday, today, and forever. God's character and promises are constant. He doesn't change His mind or nature. I-translate ko po sa Tagalog para mas maliwanag. Di nagbabago kailanman ang ating Diyos. Even His character or personhood. Walang nag-iba. At ang kanyang pangako ay pare-pareho. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip or anyo bilang Diyos. Amen po ba? And number 2, truthfulness. Ito po yung mga karakter ng Panginoon. Ito po yung katangian niya bilang Diyos. The second one is truthfulness. Pagiging totoo bilang Diyos. He never lies or misleads, ensuring His spoken His word, and covenant will come to pass. Tagalog po, ang pagiging totoo ng ating Panginoon, hindi siya nagsisinungaling at nagliligaw ng landas. Hindi po tayo nililigaw ng landas ng Panginoon. Dahil meron po tayong basihan. Meron po siyang salita. There's a word of God na ating pong sinusundan. Pagtitiyak ng Diyos sa kanyang mga sinasabi ng mga tipan ay matutupad or mangyayari. Will be fulfilled or will happen. Magaganap po ang mga bagay na gusto ng Panginoon. And number 3, steadfast love. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagmamaliw. Sino po nakakaranas dito na ang Diyos ay hindi nagmamaliw sa bawat anak niya?
Amen. Sabi niya po rito, unfailing devoted, commitment, and mercy, that is new every morning. Pagkising mo pa lang sa umaga, pag nararamdaman mo na ang Diyos ay bumababa sa iyo, napakasarap damhin, napakasarap amuyin. Kasi ang ating Panginoon po, hindi po natin nakikita o nararamdaman po natin siya by the Holy Spirit. Amen po ba? Yeah. Hallelujah. And there's a song actually about this passage, that is steadfast of love. At kakantahin po natin mamaya. Or can I call to Brother Cesar, please, to sing this song? Actually, ginising pa po ako ng Panginoon to this song lang. Actually, this song is an old song. Pero yung nananalaytay po sa awitin, yung mga sinasabi po niya ay patotoo na mahal po tayo ng Panginoon. Hindi tayo niiwan o pinapabayaan man lang. I just want you to hear this one. If you know the song, please join us. Join to me. Hallelujah, God. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sing it one more time. Steadfast love of the Lord never ceases. His love and end to an end, to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Thank you, Lord, for the song. Yun po yung ginising sa akin ng Panginoon. So nice to feel His presence. Ang pang-apat po is the power and presence, which is omnipotence and omnipresence. As it says here, the power and is always to act on His promises. Amen. At sabi niya po sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am with your God. I will strengthen, yes. I will help you. I will uphold you in my righteous right hand. Glory to God. Thank you, Lord. And letter B po, yung una pong nabanggit is a characteristic of God's faithfulness. Yung katangian po ng ating Panginoon. Now in letter B,
how to show His faithfulness. Kung paano daw po natin makikita sa ating buhay ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Glory to God. Sabi po niya rito, sa una, keeping promises. Basahin po natin ang nasa screen. He fulfill what He says. He will do, including salvation through Jesus Christ. Ang pagliligtas po ay galing po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At sa mga nakatalata pong ito, nandito po mababasa po natin yung pagliligtas at kabutihan ng Diyos sa bawat anak niya. In Psalm chapter 34 verse 18, and the Bible says, God is near to the brokenhearted. Ang Panginoon daw po ay malapit sa mga nabibigatan ng loob. In second one, in Isaiah chapter 41 verse 10, and the Bible says, God's presence is strength. God's presence and strength. Ang kanyang presensya at habag ay sumasa atin po. In John chapter 14 verse 27, Jesus gave of peace. Ito po'y kaloob ng ating Panginoon. Napayapa po ang kanyang mga anak. And the last one is in Revelation chapter 21 verse 4. And the Bible says, God wiping away your tears. Pinupunasan po ng Panginoon kung tayo po'y umiiyak. Kasi ang nais ng Panginoon sa atin ay laging payapa. Dahil ito po yung nais niya sa bawat isa sa atin. His reliability offers strength during personal failures and trials. Lahat po sa ating mga kapatid nakakaranas ng mga pagsubok. Every one of us, wala pong exempted. But then, all of the trials that we have, o lahat ng mga pagsubok na binibigay po sa atin ng Panginoon, actually, kilala po niya tayo. Kung hanggang saan yung pananalig natin sa Kanya. Kagaya po ng isang magulang, kung binibigyan po ng trials ang kanyang mga anak, hindi po niya pinahihirapan. But then, ang mga tatay ay palaging nasa likod ng kanilang mga anak. If you could remember the footprint in the sand, nang alam mo ay nag-iisa ka na naglalakad. Pero meron pa pong nakasunod na yapak. Pero hindi mo nakikita kung saan galing yung yapak. Ang nais lang po ng Panginoon is to be faithful on Him. Dahil napakarami po ng pagpapala na nakalaan para sa atin bilang mga anak niya. If you could count it one by one, kula po ang mga daliri natin to count it. Hindi lang po pagpapala sa mga pisikal, sa mga yaman. Ganun din po sa ating mga pangangatawan. It's a part of blessing. Yung mga nakakahalubilo pa natin, it's a part of blessing. Kaya po, kung nanaisin po natin na lumapit at makipagnaig sa ating Panginoon, napakasarap damhin, napakasarap yakapin. Kasi nga po, ang kanyang salita, ito po yung ating guidance.
to follow. This is our path actually. Sabi ko nga po, sa footprints on the sun, hindi po tayo nag-iisa. He is always there for us. Whatever circumstances nararanasan natin, He is always faithful unto us. Hallelujah. And number 2 po is provision and protection. He provides for His peoples. He provides His people's need and protect them through difficulties. Isasampol ko po yung in sa Matthew chapter 14 verse 13 to 21, sa mga tagasunod ng Panginoon, kabilang po yung kanyang mga disipulo. Habang sila po yung naglalakad, ang mga tao po ay nagutom. Alam niyo po kung ilan ang tagasunod ng ating Panginoon. It is more than 5,000 the followers of Jesus Christ. Kasi kung mababasa po natin in Matthew chapter 14, verse 13 to 21, nandito po yung kabuuan ng sinasabi ng Panginoon according to this passage. Nandito po yung provision and protection ng God sa atin. Yan. He provides for His people's. He provides for people's needs and protect them through difficulties. Yan. Ang ginawa po ng Panginoon, sabi niya po, Panginoon, dadalo na po yung isda. At lilima na lang po yung tinapay na nandito. How can we eat properly in 5,000 people? Sabi ng iba, sabi ng mga disipulo niya, Panginoon, aalis po kami at bibili ng makakain. But then, ano sabi ng Panginoon? Give it to me. Makikita po natin ang dalawang pinggan. Sa kaliwa, 2 isda. Sa kanan, 5 butil ng tinapay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Tinaas niya po at nanalangin. Pagbaba niya po, sabi niya sa kanyang mga disipulo, nung pinutol niya po yung tinapay at binigay sa kanyang mga disipulo, anong sabi ng Panginoon? Ibigay mo ito sa mga tao. Share this bread. Share this fish unto them. And yet, nagulat po sila dahil nag-uumapaw ang mga tinapay at mga isda. Saan po nanggagaling yun? Dahil nandun po yung protection ng Panginoon sa bawat anak niya. Sa bawat nakasunod sa Kanya. This is the love of God. Napakabuti ng Panginoon. Ang 5,000 mahigit na tao, they are satisfied. Sila po'y nagkabusog. Meron po pong mga naiwan. Actually, hindi pa po kasali yung mga lalaki dito. Yung mga babae. Or even yung mga bata. Ang kinakount lang po doon yung mga elders. 5,000. So if you count it, they are more than 5,000. And yet, sa 2 piraso ng isda at 5 tinapay,
na natira, biglang umapaw. Dahil ang ating Panginoon, He supply everything. Ayaw niya po tayong magutom, ayaw niya po tayong mag-alala. Glory to God. Hallelujah. And number 3, forgiveness. He offers forgiveness when His people confess and seek Him. Marami po sa atin dito. Lahat po tayo, ni isa, walang exempted. Lahat po tayo makasalanan. We admit it. Sa isip, sa salita at sa gawa, nakakagawa po tayo ng mga kasalanan. But then, binigyan po tayo ng kaparaanan ng Panginoon kung paano natin ma-overcome. Sabi nga po rito, di ba? Napakaliwanag. He offers. Binibigay niya. Ito ay libre. Ang kanyang pagpapatawad. When? Pero may kasunod. When? Ano po yun? When people confess and seek Him. Kasi nalalaman ng Panginoon if you are sincere na lumapit or humingi ng tawad sa Kanya. Kilala po niya ang ating mga puso. Kilala po niya ang ating mga motibo. Sa ating paglapit sa Kanya, nalalaman po niya yan. Sa bawat minuto, bawat oras, hinihintay po tayo ng ating Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Hallelujah. In 1 John 1:9, the Bible says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins as a cleanse us from all unrighteousness. Yan, napakaliwanag po sa 1 John 1:9. Ang lahat po ng ating mga karumihan, ng lahat ng ating mga kasalanan, kung tayo po ay mas sincere na lumapit at humingi ng tawad, ang kamay po ng ating Diyos na buhay ay tapat at totoo. At anong sabi niya? He will forgive you. And He is cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah. Glory to God. And number 4, leading and guiding. He faithfully leads His people, even when they are in struggle. Lahat po tayo ay may laban sa buhay. Lahat po tayo ay mga suliranin sa buhay. Have you seen David and Goliath? Sa isang bato lang po. Di ba? Ang sabi ang pananaw ni Goliath, mas malaki ako sa iyo. Dudurugin kita. Tatapakan lang kita dahil mas malaki ako sa iyo. Pero pinabayaan ba ng Diyos si David? Binigyan niya po ng talento or kung paano po yung gagawin niya para mapabagsak ang napakalaking higante. Kung i-apply po natin sa ating mga sarili, marami pong mga gulayat sa ating mga buhay. Amen po ba? Sa ating mga katrabaho, sa ating sometimes sa ating pamilya. Pero ang lahat ng mga yan po is all trials lang. Pero ang Panginoon po, kung tayo po lalapit sa Kanya at hihingi ng wisdom,
kung paano natin mapabagsak ang Goliath sa ating buhay, bibigyan niya po tayo ng wisdom and knowledge. Naniniwala po ba kayo doon? Because God wants you to stand firm. Glory to God. Sabi nga po rito, in 2 Corinthians chapter 20, verse 15. And the Bible says, Chronicles, sorry. In Chronicles chapter 20, verse 15. For the battle is not yours, but God's. Ayan. Kung makikita po natin yung battle na sinasabi ng Panginoon. Kung paano po niligtas ng Diyos sa laban ang Juda at Jerusalem. Sinabing niya yung Diyos sa buong Juda at taga Jerusalem. Sabi niya sa kanila, sabi ng Diyos sa buong Juda at mga Jerusalem, at kay Haring Jehoshaphat. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Don't be afraid, nor dismayed, for the battle is not yours, but God's. Ibig sabihin po, lahat po na ating mga laban sa buhay, lahat ng ating mga problema, lahat ng mga sakit, ibigay po natin sa ating Panginoon. Kaya nga, lagi pong sinasabi ng Panginoon, pray without ceasing. Manalangin walang humpay. Kasi minsan, nararanasan po natin, pagod na tayong manalangin sa Panginoon. Kung minsan, sinasabi natin, Lord, ba't ang tagal ng panalangin ko? Lord, kukunin na yung motor ko. Wala pa yung blessing ko. Kasi ang Panginoon po, in a perfect time, ibinibigay niya ang dapat na para sa'yo. Pero ang nais ng Panginoon, ano po yon, mga kapatid? You be to be contented. Makontento tayo sa lahat na binibigyan ng Panginoon. Kasi kung binigyan po tayo ng milyones ng Panginoon, do you think makikilala mo pa siya? Hindi na. Naranasan ko po yan noong ako po yung nagtatrabaho bilang ahente. Ha? Hindi, naranasan ko nung ahente ako. In that part. Pero hindi yung milyon ako. Kayo naman. Sana all. Kasi alam po ng Panginoon kung ano po yung pangangailangan natin. Every day. Kaya sa pagtulog natin sa gabi, pasalamatan natin siya. At paggising natin sa umaga, pasalamatan natin siya. Kasi everything you need, He will provide. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hallelujah. And letter C po, sabi niya, implication for believers. It means tayo po yun. How to be apply or how to apply in ourselves as a believers. Yung una po kanina, kung naalala nyo pa, yung letter A, characteristics of God's faithfulness. Ito po yung katangian ng ating Panginoon. Pero hindi po tayo may wala. Ito po yung katangian ng Panginoon. Yung pangalawa po is how to show His faithfulness. Kung paano raw po natin malalaman o makikilala ang kanyang kabutihan. And number 3, ito po yung para sa atin. Implication for believers. Sino pong believers dito? Oh, amen. Tayo po yun. Tayo po yung tinutukoy ng Panginoon. And number 1 po, sabi niya, source of comfort.
His reliability offers strength during personal failures and trials. Ito na yung sinasabi ko. Nakakaranas po tayo ng mga ganito. I do believe na bawat isa sa atin ay nakakaranas ng bawat pagsubok sa buhay. But then, there's God to comfort us. Inaaliw tayo ng Panginoon to those things na dumarating sa bawat isa sa atin. At sabi ko nga po, there's not exempted. Kasi ang kaaway po, naglilibot-libot lang. Hindi mo siya nakikita, pero nakikita mo sa mga nangyayari sa bawat isa sa atin. I mean, yung mga nakapalibot sa'yo. Hindi mo alam, maya-maya maganda yung kultura mo or yung pananaw mo sa pakikipag-usap sa'yo o sa kapatid mo. Maya-maya mag-iiba na yung aura. Magagalit na sa'yo. Yun po yung mga katangian ng kaaway to distract you and to fail you. Sabi niya po dito, in Tagalog, maaasahan ang alok ng Diyos at lakas habang tayo ay nasa kabiguan at pagsubok sa buhay. See, yun po yung sinasabi ko. Wala pong exempted sa atin dito. Lalo na po at tayo ay nasa Panginoon. Kasi pustahan po ang kaaway at sa Panginoon. Sige, tanggalin mo lahat yan. Kung hindi ka hahamakin. Pero ang sabi ng Panginoon, sige, bibigyan kita ng karapatan. Pero, huwag mong kukunin ang kanyang buhay. All of this is a trials. At mababasa po natin ito sa Psalm chapter 34 verse 18. God is near to the brokenhearted. Lumalapit po siya sa mga nasasaktan. In Isaiah chapter 41 verse 10, God's presence and strength. Ang presensya at lakas ng Panginoon ay pinagkakalob niyo po sa atin. In John chapter 14 verse 27, Jesus gave us peace. Ito po'y libre. Kahit hindi po December, minuminuto po, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Dahil ito po'y pangako niya. Ito po'y salita niya. Sabi nga po natin kanina, our God is not a liar. Amen po ba? Kaya totoo po ang mga sinasabi ng Panginoon. At alam ko po, nararanasan natin ang bawat salita na nasa Biblia. And Revelation chapter 21 verse 4, God is sweeping away your tears. Hallelujah. And number 2, call to trust. Tumawag ka sa Panginoon at manalig. Tumawag ka sa Panginoon at magtiwala. Believers are called to trust, follow, and be faithful in return, producing the fruit of the Holy Spirit. Sa ating mga believers, tayo ay tinawag para magtiwala, sumunod, at maging tapat sa Diyos. Bilang ganti, tayo pong lahat, binigyan ng bunga ng banal na Espiritu. Actually, meron pong binigay na 5 word ang Panginoon according to this passage. Makikita po natin
in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ito po yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Actually, this is the gift of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Napakarami po ang gift ng Panginoon. Hindi po yung natatanggap natin every December. Kasi pag sinabi mong December, oh, blessing, pagpapala, regalo. Pero ang binibigay po ng Panginoon sa atin, minuminuto, oras-oras, araw-araw, siyam po ang binibigay ng Panginoon. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Napakarami po. Kaya ang ating Diyos na buhay ay wala po tayong masambit sa Kanya. Ni katiting. Kasi ang ating Diyos na buhay, wala siyang kapantay. Wala po siyang katulad. At hindi po siya nagbabago. As I have said a while ago, He is yesterday, today, and forever. Amen. Hallelujah. And number 3, lapit na po tayo. Ending hope. Enduring hope, sorry. Kakabahan na kung kailan last na. Woo! Enduring hope. Oo nga eh. His faithfulness underpins the hope that His plans for His people will be accomplished. Ang katapatan ng ating Panginoon ay pinagbabatayan na sa mga Kanyang mga plano, sa Kanyang mga anak, ay matupad. Sinasabi niya po rito in Jeremiah 29 verse 11, every one of us, may plano po ang Panginoon. Ewan ko nga sa mga nasa labas, hindi ko kilala yan, walang plano sa akin ng Lord. Tagabutas lang ako ng upuan. Remember, sabi niya po, tinawag ka niya. At hindi umupo lang dyan. Kung naaalala niyo po yung igos sa Bible, yung mga sanga na hindi umuusbong, hindi namumunga, pinuputol ng Panginoon. Kaya wag po nating biruin ang ating Panginoon. Kung meron po tayong pagkatawag, go for it. Kasi may plano po siya sa atin. Even me, before, akala ko hindi ako ganito. Akala ko, wala lang. Pero I thank God, hindi ako nagsisi na meron po akong Diyos na pinaglilingkuran. Kasi ang mga sanga po na yan, na hindi na namunga, pinutol po. At anong nangyari? Di ba sinunog? Sinunog po yung sangang yon para pausukan ang natirang puno o mga sanga. Para sa ano po? Para mamunga. Kaya't lahat po sa atin dito, hindi. Gusto niyo masunog? It's up to you. Lahat po tayo may pagkatawag. Sa bawat nangyayari po dito, kung nakikita niyo po ang gawain ng Diyos, ay hindi ilan lang mga ginagawa natin dito.
Pero bilang pamilya sa throne of grace, nasasagawa ang mga ganitong bagay. Dahil po, nagtutulungan tayo. Dahil alam po natin na may Diyos na kagapay natin. Pero hindi yun po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May purpose po ang Panginoon sa atin. Ano po yung sinabi niya bago siya umakyat sa langit? Ano po yung sinabi niya? Humayo kayo at magpakarami. Hindi sa pamilya, kundi you have to spread the word of God. Para makilala ng sanlibutan ang kanyang pagpapala. Ang kanyang pagliligtas. Dahil ang kaligtasan ay nasa kanya po. Nasa ating Panginoong Diyos na buhay ang pagliligtas. Anong sabi niya sa Jeremiah chapter 33 verse 3? 29 verse. Hindi, sa kanya. John 3:3 pala, sorry. Ang sabi ng Panginoon sa John 3:3, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again. Ano sabi pa? He cannot see the kingdom of God. Wala pong makakarating sa paroroonan kung hindi ang salitang ito. At ang puso ng Biblia ay nasa John 3:16. Ano sabi niya po roon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Kaya po ang pagliligtas ng Panginoon ay bukas. Pero ang kahirapan po rito, binibigay na nga ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Tinatalikuran pa. Meron ako nag-i-encounter na ibang mga tao. He doesn't know God. God is not existing. Napakalungkot po. Pero tayo po bilang mananampalataya, tinawag po tayo upang ibahagi ang kanyang salita. Kung ano po yung nararanasan natin, nais po nating ibahagi sa ating kapwa-tao. Nor even sa ating mga mahal sa buhay. Even sa ating mga trabaho, bakit ka nandyan? Because God has a purpose in your life. Ayun po ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi po lingid sa atin, tayo po ngayon sa henerasyon na ito, tayo po yung sumunod sa mga disipulo. Kasi wala na sila eh. Sino pang magpapatuloy sa salita niya? Di ba siya lang po? Pero tayo buhay. Mamaya tayo na rin mawawala. Kaya po ito natin binabahagi sa kanila. Parang nais ng Panginoon magtuloy-tuloy ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay buhay, magpakailanman. Hallelujah. Glory to God. And now, I'm going to nasa conclusion na pala tayo. Hallelujah. We learn that faith in God has the power to move mountains and satisfy our needs. However,
it should also be noted that humanity is always also prevails in the midst of ones in the Almighty, which is our Lord Jesus Christ. Purihin ang Diyos sa Kanyang salita. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord God. The word that you have given unto us, O Lord. Ang dalayan po namin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ay may pamuhay po namin and to share those word, O God, na amin na-receive. At makita ka, Panginoon, sa aming buhay. Reveal unto us, Lord. Speak unto us, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your love, your guidance, and protection unto us, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga henerasyon na ito, Lord God, ay magampanan namin ang nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Sa mga anak mo, Panginoon, na nandito, Panginoon, Lord God. Touch every one of us, Lord. Speak unto us, Lord God. Wala kaming saysay. Wala kaming kabuluhan, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, O Diyos. Oh, hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Thank you, Lord, for your faithfulness, O God. Thank you, Lord, for your love. Unending love, Lord God, na binibigay mo sa bawat anak mo, na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray, Father God, heal our land. Mga nararanasan namin, Panginoon, Lord Jesus, hindi po sa lingid sa lahat ng mga bagay na ito, Lord God, ay alam mo, Panginoon. At ang nais mo lamang, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, ay manatili at magtiwala sa inyo. Salamat sa presensya mo, Lord. You are today, yesterday, and forever. Hindi ka nagbabago, Panginoon. At wala kang kapantay. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos, tapat at totoo. Kaya, Panginoon, damhin mo, Panginoon, ang aming mga puso na lumalapit at nananampalataya sa inyo. Fill our heart, Lord God. Gamitin mo po kami, Panginoon, bilang instrumento mo, bilang ilaw at asin into this world, Lord God. We know, Father God, that redeeming is near, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagyakap mo, sa pagkilos mo, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God. We pray, Father God, Lord, sa lahat ng aming mga kapatiran, O Diyos, mangusap ka. Dalawin mo sila, Panginoon, even sa kanilang mga panaginip. Kung ano yung plano mo sa kanilang buhay, O Diyos, kumilos ka, Panginoon. At Lord,
We believe, Father God, in the last days, sama-sama po kami, Panginoon. Sama-sama ang mga anak mo na nagpupugay at nagpupuri sa inyo magpawalang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never tend to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. For the last time. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. Hallelujah. Grabe makakaupo. At sa lahat po ng nasa screen, this is the time. Huwag mo na ipagpabukas, magpagtanggap sa Panginoon. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon, please follow after me. Panginoong Isus, lumalapit po ako bilang makasalanan. Inaamin ko po na ako po'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga nagawang kasalanan. At binubuksan ko po ang aking puso. Natanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pagharian mo ako, Panginoon, naway maranasan ko ang iyong pag-ibig sa aking buhay. Pagharian mo ako, Panginoon. At salamat po, O Diyos,
sa aklat ng buhay na pinagkakalob mo sa akin. At Lord, salamat po, O God, na isinulat mo na sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Salamat, O Diyos, sa pagliligtas mo, sa pag-ibig mo, at sa katapatan mo, O Diyos. Binabalik ko po lahat, papuri, pasasalamat, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. I just want to pray for you. Sa lahat po na tumanggap sa ating Panginoon, you receive this prayer. Panginoong Hesus, salamat po, Diyos, sa mga tao na tumanggap sa iyo. Ito po hindi aksidente, O God, na marinig nila ang iyong salita. At alam ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon God, merong pagkilos sa kanilang mga buhay. This is the time, Lord God, na makilala ka nila, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po na tumanggap sa inyo, Panginoon, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, pagharian mo po sila, Panginoon O God. At dalangin ko po, Panginoon, dalhin mo po sila, Panginoon, sa mga nearer church na kanilang kinapapalooban, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon, hanggang sa mga huling araw, Panginoon. At salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Pagpalain mo po sila, spiritual at physical, O Diyos. We praise you and we glorify you, O God. In Jesus' mighty name. Amen! Glory. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At ulitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang mayamang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang patuloy na pag-iingat, kasaganaan sa ating buhay, ang pakikipisan po ng Banal na Espiritu, ang isang sumating lahat, ngayon at